na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. Kung magiging malandi ang diskarte niya, problema niya yon. Pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. And it's usually, the younger men are usually confident, yung ganyan, ano, matalino, Okay. etc. Okay, yung But- bata to ma'am si bata to si Martinez Polo Claire. Martinez. And also, Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Yeah, yeah, Conception. Mga tirador pa. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back sa ating munting bahay, Danagan Balita, reaction video, mo balita, mo komentaryo, o mo latigo mga kabalitaan. Sa mga oras na ito, pag-uusapan ho natin itong kalandian di umano ni sintunadong payaso mga kabalitaan, Au Castro. Dahil binanata na naman ho dito ni Dr. Banoy at ni Ka Eric Celis mga kabalitaan, dahil itong larawan na makikita nyo po na may isang lalaki na may hawak na bulaklak, itong si sintunadong payaso, naku, magkarelasyon pala ito siguro. Hindi tayo magsalita ng patapos. Parang ganun ho yung purmahan ng kanilang photo op mga kabalitaan. So, tignan natin kung ano magiging reaksyon ng dalawa. Pero sa nalalaman ho natin, ito pong lalaki nangangarap ho na maging assistant secretary ng isang departamento. Ano kayong departamento ito? At parang tinitake advantage niya po yung opportunity na makipagrelasyon dito kay sintunadong payaso Au Castro mga kabalitaan. Ewan ko lang ba kung bakit ganun ho talaga kalakas, ka-powerful ika nga, dahil sa dami-raming dumaan dyan sa PCO bilang Presidential Communication Office tagapagsalita ho dyan sa bahay ni Kuya na Initsipuera, itong si payaso mga kabalitaan tumagal ng husto. Ano kaya sikreto mga kabalitaan? Bukas makalawa makarinig na lang ho tayo dito na ay meron palang mahika tong payasong sintunado mga kabalitaan. Bago pa natin isiwalat yung kalandian dito ni Au Payaso Sintunado mga kabalitaan, itong sombrero po, handang-handa na ho ito mga kabalitaan. At kung gusto nyo po, marami ho tayong design sa t-shirt po. Ito, PRRD po mga kabalitaan. So makikita nyo po, nandito yung mukha ni Tatay Digong. Nakasulat to dyan, I am not a Filipino for nothing. God bless the Philippines mga kabalitaan. Kahanda na po itong layout ho natin, pati sombrero. Kung po tayo ay makakaabot ho ng 100,000 subscribers mga kabalitaan. Mamimigay ho tayo sa ating mga kabayan dito sa Pilipinas o sa mga nasa abroad ho. Kung nais nyong umorder, message lang ho kayo sa baba mga kabalitaan. Tuloy na ho tayo sa ating paksaw dito sa programa mula ho sa Bigwas ng Agila, dahil ayon pa dito na si Auntie Claire at si Paulo o Paulo, basta yung dalawang yan na-booking. Sigurado bang na-booking? Ano kayang klaseng na-booking itong dalawang to mga kabalitaan? Siguro mga sekreto ho nila na isisiwalat na ho dito. Ito po, panoorin natin yung Bigwas ng Agila. Eric, Ma'am, go ahead. na ADHD ako. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. Diba? Kasi somebody messaged Yung Yun, bagong spokesperson, Yeah. si Oo. Martinez yata yon. Paulo Martinez. Not I just Paulo. Not Paulo. Paulo. Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. Yun. No, so Oh. for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that Yeah. you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah, So, very similar, because ma'am, sa ginawa ni Laila de Lima, di ba? Correct. Ginamit correct. niya yung kanyang Correct. posisyon kaya sa inabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil si Laila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niyang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa Bilibid. Ito yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kaming pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya, problema niya yon.
pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead. Ayun, so napakalandi pala nitong si Au Sintunado mga kabitan o Sintunadong Payaso. Makikita mo naman sa larawan, akala ko may asawa to, di ba may anak tong si Payaso mga kabalitaan. At ewan ko lang, but meron no silang sabihin ko na lang yun siguro mutual understanding mga kabalitaan. Itong si Polo Martinez, hindi ko lang maalala kung anong parang tagapagsalita yata to sa di ako sure kung sa DOJ yata, kasi yung isang tagapagsalita sa DOJ nasa sa ombudsman ng mga kabitan. So correct me if I'm wrong guys. At nagnanais ito na magiging assistant secretary sa isang departamento. Saan ba? Sa PCO, para mas talagang isang dupa ika nga ang pagitan na lang dalawa at doon ay maglalandian mga kabalitaan. Sana hindi ganun ho mga kabalitaan dahil kakaya ho sa ating bansa pag kumakalat ho ito at yung sinasabi dito ni Ka Eric na ginagamit ho yung kanyang kalandian. Naku, kahihiyan ho talaga yan mga kabalitaan pag napatunayan na naglalandian na pala itong dalawa dyan sa bahay ni Kuya o sa amang mga department offices mga kabalitaan. Ma'am Lorraine. Oo, delikado yun. Delikado yung ganun. So ano pa pala ang Pero pinatulan talaga, ha? You know what? You'd be surprised. You'd be surprised how a lot of younger men like really older women. And it's usually the younger Really? men. Yeah, yes. And it's usually the younger men are usually confident, yung ganyan, matalino, Okay. etc. Okay, yung But- bata to ma'am bata to si Martinez kay Polo Claire. Martinez. And also, Binulabog ho ni Ka Eric at ni Doktora Badoy yung kalandian ho dito ni Payaso Sintunado mga kabitan dahil pumatol di umano sa batang matikas at siyempre napakaganda ho yung tindig nito mga gwapong-gwapo nitong batang to mga kabitan kaya parang tumayo yung balahibo dito ni Payaso Castro at parang nakaramdam na rin ng pagkakaiba kaya ayun nagkaroon ho talaga ng makatotohanang pagmamahalan kung ito po ang sinasabi ni Ka Eric Silis at ni Doktora Badoy mga kabitaan na sila ay may relasyon kaya parang kalandian ho ang ibig sabihin ho niyan mga kabalitaan. but this Polo Martinez daw, according to the blind items, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya na kaya niya pinatulan kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets what's the big deal about being an assistant secretary? Kasi nung panahon Ma'am, malaki yan, ha? Sapagkat pag nag-assistant secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, ma'am. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. You know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem siguro. Parang I am kind of naive about these things or maybe because I didn't see it with my father. Yes, hindi ganun si with Justice Badoy eh. Yeah. Also my husband. My husband is Opo, so oo. talaga so the men closest to me, I never saw it, diba? So even PRRD lalo na. I mean, he himself admits that he likes beautiful women. I saw it. But he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga Agree. chismis sila ni Mocha, Agree. hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun, di ba? So, Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the cabinet, thank you, Eric. and you deliver. Ay, sa LCAC lang na gawain mo, ma'am, sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the Tayo propaganda yun, Eric. machinery Ano of the ba? Hindi naman ako CPP, yun. NDF. Tayo yun. Pero ma'am, Isang tip. yeah, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko itong puntahan ng sinasabi mo eh. Kasi kung makaasta ito si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Conception na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender pala. equality.
Mga tirador pala. Pala. At saka sa kanila, no, parang hilig nila magmalinis. Tapos kasi meron siya, nilabas siya na statement. Yeah, Naglabas that's siya the ng word, statement. magmalinis. Mahilig magmalinis. Yung statement niya yesterday, sinabi niya na, sinabi ni Amy Marcos daw na hindi pinalaki ng maayos, etc. And then she said, bakit? Sino ba? Sino ba? Ang presidente ay ikinasal. Mga ganyan. Pagkatapos Isa siya lang ang asawa. faithful daw sa asawa. Sa Really? isip-isip ko, sa mga perverts na ito, ano ibig sabihin ng faithful? Di ba kapag ang asawa mo mismo is asking, she gets off watching you and almost forcing you to have sex with a man, di ba? Wow. And watching, that's their perversion. In other words, what is Claire Castro talking about? Di ba? Like, Kaya and the naman, no? whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts that have Yeah. sickened an entire nation with videos na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, di ba? Ah, So, this is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be Correct. talking about all of this. And ang the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos. correct. And Lisa Of all. Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers and what the fuck is she talking about, di ba? Di ba, At noon pa, parang- ma'am, yun na ang kwan niya, di ba, Yeah. ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. Yes. Sa At ayaw sa gusto mo. Oo, pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo Eric, wag na lang natin pag-usapan muna 'yan ha. Pero totoo 'yon. Definitely totoo 'yon. Kahit na lang dito sa recent history na presidente siya. Yes. Ano ba Opo. lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para Call boy. chupa-chupain niya. At ang asawa niya ang nag-ano. Natsupa-tsupain niya. Bakla pala yan si Bobo M? Ngayon ko lang narinig yun ah. Kaya si Ka-Eric Celis, napatawa ko rito mga kapitan. Nako, si Bobo M, may pagka-ano pala to? May pagka-asindan niya pala to mga kabalitaan. Ang asawa niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Marlica, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Yeah. Give me the Kakahiya. toy, daddy. Tapos ang example ni Claire Castro sa katinuan sa pagrelasyon si Marcos. Kaya nga the bloody nerve of this Claire Castro, talagang she's in a parallel universe. What's she talking about? Diba sino ba pinag-uusapan nito? Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na, Yeah. diba, chupa-chupaero na, oh my gosh. Diba, so why is he talking about in virtue pa na ikinasal? Kinasal. Isa lang ang Faithful sa asawa. Diyos ko, Oo, hindi Lord, naging diba? kabit. Excuse me, Nako. dapat ma'am hindi niya pinakialaman yun eh. Kasi ma'am, in fairness to Amy Marcos, the commentary made by Senator Amy was not about the personal relation she has with Marcos Jr., but the way Marcos is handling the government affairs right now. Yeah. Dapat doon siya nagkomentaryo. Di po ba ma'am? Whatever is the purpose of Amy about that, kung yan ay drama o totoo, bukal sa kalooban niya na pumuna sa kanyang kapatid, na hindi maayos ang kanyang kinalakihan at resulta nito ngayon ang problema ng bansa, the commentary of Claire Castro should focus on that. Pero I like your point, Mama, na nakialam pa siya sa personal na buhay ng magkapatid para lamang magpasipsip kay Marcos. Sablay pa. Nakialam na, sablay pa. Eh si Marcos at si Lisa, ang pinaka hindi mo dapat i-example how to build a family relation. Their children are addicts according to Yes, correct. Tapos, on top of that, Claire Castro has to respond to these allegations. And she Oh, did kumakalat yan, ma'am. Kumakalat yan. she denied it. She denied it. Oh. But I was told that there are Yeah. evidence again. Oh my God, ayoko makita. The evidence dyan, ma'am, lalo na kung ma-point ito sa pagiging assistant secretary position. Itong si Polo Martinez, ayun na yun ang ebidensya. Pangalawa, hindi tayo magugulat na may Dilima Part 2 story.
kay Claire Castro kasi mukhang yun nga mamang gusto niya eh. The way she acts diyan sa very unpresidential communications group na dala niya ay mukhang siyang sentro, hindi yung mensahe, ma'am eh. Kaya beauty siya sa sarili niya kapag may atensyon kagaya galing kay Attorney Polo Martinez na to ng DOJ. Tingin ni Claire Castro maganda, matalino at beauty in the best siya. So yun po mga kabitan, talagang nakakapanggigilo na matatawa ka na nabubuwes ito sa mga maririnig nyo po dito sa mga sinasabi ng dalawang ito. Talaga naman walang hiya talaga kahit mula ko sa presidente hanggang sa kanyang mga liporis ay napakawalang hiya. Kung kabastusan yung pag-uusapan, makikita mo rin sa bunganga niya yung kabastusan. Napakasintunado ho mga kabitan. Ngayon pumatol na naman ho ng allegedly, ayon pa ni sa dalawang ito na batang-bata pa ho, mas bata pa sa kanya na abogado itong si Polo Martinez at ito ay nasa DOJ pala mga kabaitaan. So as far as I know, siya po ay bago yatang tagapagsalita ho ng Department of Justice mga kabaitaan at nangangambisyon para magiging Assistant Secretary o baka dyan pa rin ho sa DOJ at kaya ho siya nakipaglandian siguro dito kay Payaso Sintunado para makuha yung loob at ito ay nagkaroon nga ng love affair ayon pa sa dalawa. Ewan ko lang kung saang source nakuha nila ito at parang nakikita naman ho natin na may ebidensya to. Kaya ngayon, gamitan na ho sa pwesto, gamitan na ho sa kanilang ipinagkaloob na kapangyarihan na pansamantala lamang. Kaya ngayon mga kabalitaan, makikita na ho natin dito kung sino ho talagang mga abusado na humahawak sa kapangyarihan sa panahon ba ni Tatay Digong Duterte o sa panahon ni Bobo M mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan, lagi niyo lang pong suportahan mga kabalitaan. Paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon at i-share niyo po ito mga kabaitaan. And then sa Facebook po, follow, like, and share sa YouTube, subscribe at pindutin ang notification bell. Bago pa po tayo matapos, paalala ko lang po ito, pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, itong mga logong nakikita nyo suot-suot ko mga kabaitaan, lalo na ho itong sombrero na napakaganda, may green at may ito yung black. Magagamit nyo po ito mga kabaitaan sa oras ng eleksyon bilang pagpakita ng suporta mga kabaitaan o kahit saang mga rally-rally para ho sa PDP, laban at sa Maisog, pwede nyo po ito magamit mga kabitan. Kung kayo po ay makakatanggap po nito, basta pag umabot lamang ho tayo ng 100,000 subscribers dahil tuloy-tuloy ho yung ating pagpapagawa nito mga kabalitaan. Kaya tandaan nyo po ang Danagan Balita Reaction Video, mo balita, mo komentaryo, o mulatigo. To God be the glory, Mama Chup Chup. Peace out.